bago natin simulan ang kwento, ay baka wag niyong skipan ng ads ang ating video. Maraming salamat at simulan na natin to. Hanggang sa dumating na ang panghuli nilang laban na pang-5 manok. Dahil 4 sa mga manok nila Danilo ang nanalo, kaya iba na naman ang pumalit na makakalaban niya. Habang nag-aantay sila sa magiging kaharap ni Danilo, biglang lumapit sa kanila si Omar at nagsalita ng, "Buddy, ayos ah. Ang titindi niyo talaga ngayon. Sa wakas nagpakita na rin kayo sa amin eh." "Uy, oo nga buddy. Ngayon lang talaga kami ulit nakapunta rito eh. Inaasahan na naming narito kayo dahil nakikita ko kanina si Manong Mundo." Sagot naman ni Nuli. Buddy, ayun ang makakalaban ninyo. Isa yung kampiyon dito sa nagdaang mga buwan. Malakas yung mga manok na dala niyan eh. Bulong ni Omar sa kanya. "Oh buddy, salamat sa suporta mo." Sagot ni Nuli. Kaya muli nilang itinoon ang kanilang wisyo sa kanilang kaharap. Maya-maya pa, muli na namang tinawag ng mga manlalaro na nagpapasimuno ng sabungan. Pagharap ni Danilo sa kalaban niya, bumungad kaagad sa kanila ang dala-dala nitong ora. Napakabigat ng ora ng lalaking yon na para bang hindi ito tao kung iyong sisipatin. Maya-maya pa, nasipat nila Danilong may binubulong-bulong ito sa hangin. "Sigurado ba kayong kayo ang mag-uwi ng kampyonato?" "Patawa. Pweh!" Wika ng lalaking nakaharap ni Danilo na para bang minamaliit siya. "Bitawan mo ang tandang mo para makita ang katag." Sagot naman ni Danilo sa lalaki na may halong pagkainis. Nang binitawan na ang mga manok sa lupa, parehong agresibo yon. Agad-agad itong nagpupugan na animoy mga gagambang nakabitaw. Pero ang ipinagtataka ng mga tao sa lugar, sa ilang sangkaan ng mga ito ay walang nakitaan ng mga tama habang nagsabayan ang mga manok. Panay ang pag-abiba ni Omar dahil pumusta pala ito sa labas at nakapusta sa manok nila Danilo. Sa loob ng halos 1 minuto, kitang-kita nila ang parihang lakas ng mga pambatong manok. Nang biglang lumipad medyo kataasan ang kalabang manok, dahilan para malito ang pambato nila Danilo. Habang nasa ere ang manok ng kalaban, bigla naman itong bumulusok pababa, dahilan para tamaan ang tandang ni Danilo. Nang mga oras na yon, kitang-kita nila Omar ang pangingibabaw ng kalaban. Nasipat na rin nila noon ang tama sa katawan ng tandang ni Danilo. Dahil banugin ang balahibo ng tandang nila, kitang-kita nila ang tama nito sa maputi nitong balahibo. Maya-maya pa, napasapo na lang sa ulo itong si Danilo nang makita nilang wasak ang tiyan ng pambato nila. Animoy tinaddad ito ng taddad sa sugat na para bang walang kalaban-laban sa naging kalaban nila. Sa ilang segundo ang lumipas, idiniklara na nga ng taga-karyo na patay na ang pambato nila Danilo. "Nuli,
talo tayo. Ikaw na ba ang susunod na lalaban? Wika ni Danilo. O Danilo, ako na nga. Sagot naman niya pabulong at inutusan niyang sila naman ang magmamasid sa paligid. Walang problema yan, kaibigan. 4 na manok naman ang naipanalo natin eh. Kung iisipin, mataas na puntos yon para kilalanin kayo. Di baling tayo sa laban na ito eh. Ang mahalaga, sunod-sunod ang panalo natin kanina. Di ba, buddy? Wika ni Omar. Uy, mamaya pala. Sumama kayo sa amin sa bahay ha. Lagot kayo sa akin pag binigo nyo na naman ako. Di pa man kayo sumipot ng pesta eh. Sagot na naman ni Omar na may halong pangungonsensya. Huwag kang mag-alala, kaibigang Omar. Sasama kami nila Manong Duming. Basta bibigyan mo kami ng mga palahi mong mga manok. Wika naman ni Boning na nasa likuran nila. Nang marinig ito ni Danilo, Hoy, Boning, maya ka nga. Huwag kang maniwala dyan, buddy. Nagbibiro lang yan. Wika ni Danilo na siyang pinagtatawanan naman nila Omar. Ayan lang ba? Wala yung problema. Basta sumama kayo sa bahay mamaya ha. Sagot naman ni Omar. Buddy, mukhang may kaliitan tong panabong mo sa kalaban mo ha. Sigurado ka bang itutuloy mo ang laban? Muling wika ni Omar kay Nuli. Oo nga par, kung titingnan malit ito sa atin kumpara sa kanila. Pero manood ka lang kung paano lumaban itong banugin ko. Sagot ni Nuli. Paglapit ni Nuli sa gitna, narinig niyang nagsalita ang kalaban niya na may sombrero na gawa sa kawayan. Ikaw ang papalit? Ang lakas naman ng loob mo, bata. Alam niyo ba ang pinasok mo? Gusto mo bang durugin ko yung tangan-tangan mo? Bagitong antingero. Maginong laban lang, Mano. Oh, alam naming may mga tangan ka rin. Malakas nga lang ang kapit mo sa kaliwa eh. Sagot naman ni Nuli na siyang ikinainsulto nito. Dahil sa maliit ang panabong ni Nuli, walang ni isa sa mga tao ang nag-iingay, maliban lang sa pangkat ni Nuli. Yung 3 noong kasama nila Danilong, sina Boning, Lidyo at Lando, animoy mga pusa at aso dahil sa kakulitan na kahit nasa harapan nila Nuli, nagdudugsingan. Ilapag mo na ang manok mo. Wika ng lalaki na para bang pinangunahan siya. Paglapag ni Nuli ng kanyang tandang, nagulat naman sila Omar dahil diretsong isinaboy ng lalaki ang manok nitong hawak. Hoy! Loko ka! Alam mo bang bawal yan? Sigaw ni Omar sa lalaki. Yung lalaki naman noon, ngumisi-ngisi lang ito na para bang nasasayahan pa ito sa kanyang ginagawa. Dahil sa ginagawa nito, diretsong tinamaan yung pambato ni Nuli. Ang akala ng mga tao, yung tama na yon ang tatapos sa kanyang manok. Pero laking gulat nila nang lumipad ng mataas ang pambato ni Nuli. Dahil sa mga nakita ng kalaban nila, doon ito napagtantong hindi rin basta-basta ang nakaharap niya. Kaya nagpapakawala ito ng mga usal sa hangin na siyang agarang nakita ni Nuli. Ayon sa kanya, gumagamit ng abilidad ng isang mambabarang ang kalaban niya dahil nakita niya ang mga alupihang nagsisilitawan
sa lupa ng sabungan. Tanging mga bunggaitan lamang ang makakita nun na may kasing lakas ng pangatlong mata na kagaya nila Nuli at Manong Duming. Habang sumasandal si Nuli sa ruweda, pasimple namang kinalabit ni Manong Duming si Nuli sabay turo sa isang matanda na nakasuot ng purong itim. Animoy nagmamasid ito kung ano ang mga bibitawang abilidad ni Nuli. Mag-ingat ka sa mga ipapamalas mo, iho. Tandaan mo, may nagmamasid sa iyo. At iisipin mo rin na may laban ka pang susuungin mamaya. Matapos magsalita ni Manong Duming, kitang-kita niya ang pagkadihado ng pambato niya. Kaya muli siyang nagpatingin kay Manong Duming. Pero tumalikod ito at umalis sa kanilang kinaroroonan. Pero may pinilipad itong bulong sa kanyang isipan. Gamitin mo lang kung sa tingin mo ay kinakailangan. Dahil sa mga sinabi nito, kaya wala nang nagawa si Nuli kundi tawagin ang mga gabay na bertud na kanyang kasangga. Nang tawagin na ito ni Nuli, doon na nagsisilitawan ang mga anino ng mga bubuyog at kaagad gumawa ng replika ng manok niya. Sa pagsanib ng mga anino, nagkakabaliw-baliw sa kakailag ang kalabang tandang sa pag-aakalang yun na ang kalaban niya. Gulat na gulat noon ang kalaban ni Nuli dahil sa hindi niya maintindihan ang galaw ng kanyang pambato. Pero ang ginagawa na yun ni Nuli, hindi niya alam na kanina pa pala siyang pinag-aralan ang mga galaw niya sa hindi kilalang matanda na nagmamasid din sa kanya. Dahil sa bagong abilidad ni Nuling ipinakita sa antingero ng kaliwa, galit na galit ito na nakatitig sa kanya. Kitang-kita kasi ng mga tao ang pangingibabaw sa laban ng manok nila Nuli. Maya-maya pa, tumilapon sa dingding ng ruweda ang kalaban na halos hindi na makatayo. Pero dahil sa salamangkang nakapaloob dito, nagawa pa rin itong tumayo at lumaban. Nagsisigawan noon ang mga tao at sinabing, yan ang hindi basta-bastang mga manok. Dahil animoy sa bakal ang mga katawan, dahil sa tibay at bilis. Sa unang laban ni Nuli, nagawang nanalo naman ang mga manok niya. Hanggang sa dumating na rin ang pangalawang sultada ng mga manok niya at nakasulat pa rin para sa kanilang baryo. Sa pagbitaw ng mga tandang, wala pa ring pinagkakaiba ang mga galawan nito. Yung kalaban niyang nambabarang, kahit anong gawin itong utos sa mga alaga nito sa lupa, hindi yun kayang makalapit sa mga alaga ni Nuli. Matapos ang sultada na yon, nagawa pa ring manalo nila Nuli na siyang labis na ikinatuwa ng kanilang pangkat. Hanggang sa dumating na ang pang-apat na laban, doon na umayaw ang kalaban ni Nuli. Nang maputulan ng liig ang pambato nito sa isang sangkaan lang. Grabing pagkamangha ng mga tao sa mga manok na dala nila Nuli. Dahil sa apat na laban, 2 tandang lang ang inilaban niya. Tigda-2 sultada ang nagaganap sa kanyang manok dahil hindi ito nagtatamo ng mga sugat. Magamat may pang-5 dapat pang ilaban, wala nang nagtangkang sumugal sa kanila. Kaya matapos ang sultada nila Nuli, tanging panunod na lamang ang nagawa ng kanilang pangkat.
Habang nagkasayahan silang nag-iinuman ng tuba, marami silang inihaw na mga bihag noon dahil sa dami ng kanilang naging bihag. Maging si Omar ay napasali na rin dahil sa masaya silang kainuman. Lalong-lalo na dahil naroon din sila Manong Duming at Mang Carpio. Iba kasi ang dalawang yon kapag sinapian na ng alak. Dahil purong mga lihim na aral at mga gamit lang ang pinag-usapan pagdating sa pisikal na kumbate. So okay, hanggang dito na muna ang ating kwento mga kaermitanyo. Maraming salamat sa pakikinig. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, ay huwag nyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel